Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's video mga Kois Magayas, mayroon pong nagmamagaling at tahol ng tahol. Ito yung dating naninira kay Yorme Isko Moreno at bumalik na naman ngayon. So yan yung panoorin natin at pagpistahan natin tong isang ulupong na to mga Kois Magayas na tumanda ring walang pinagtandaan at tumandang paurong. Okay? So panoorin natin yung kabubuhan niya mga Kois Magayas. Biruin mo, gumawa muna siya ng vlog bago mag-research at nagtanong pa kay Yorme Isko Moreno. Sino ka naman para sagutin ni Yorme Isko Moreno? Hindi ka nga sinagot ng mga nililigawan mo dati tapos si Yorme Isko Moreno pa. Sino ka? Who are you? Ha? So panoorin natin itong paninira niya kay Yorme Isko Moreno mga Kois at ipaliwanag natin kung ano yung mga katulingisan, katarantaduhan niya, kung bakit bumanat muli siya kay Yorme Isko Moreno ha. So without further ado, let's begin. Ayan. Malaki ang Maynila. Tanong ganito. Kung nangungutang ka ba nung mga panahon na nandiyan ka sa Maynila, nanunungkulan bilang mayor? At yung sinasabi mong kabilang kampo ngayon na kung saan kasama mo noong administrasyon mo sa Maynila, nung pumipirma sila, nung pumayag silang mangutang ka kung saan-saan para sa Maynila, pagawaan ng mga ganitong proyekto, sinabi mo ba na itatakbo ka ng presidente after mo manungkulan niya sa Maynila at ang magbabayad na yung susunod sa'yo? Hindi na natin narating ang pangarap natin para sa mga Manileño. Kaya kailangan ituloy mo, ate. Kayang-kaya mo yan. Yorme? Kayang-kaya. Oh. Naman. Hindi na natin narating ang mga pangarap natin Sapa. para sa mga Manileño. Kaya kailangan ituloy mo, ate. Kayang-kaya mo yan. Yorme? Kayang-kaya. Naman. Oh, ngayon. Alam mo, may mga vlogger talagang mga ganyan, no? Yung inuna yung kabubuhan ba bago yung talino niya. Oh, biruin mo. Basta-basta na lang nakikisaw-saw. Yan kasi yung resulta mo sa panay mo, samba, luhod, o pagsimba ng mga anito at mga halamang niyog na nagsanga yung puno. Yan ang resulta. Yan yung nakuha mong aral. Tigilan mo na yan sa pagsamba ng mga ganyan. Please, Chris, tigilan mo. Good item. Good item ka. Ha? Pwede mo bang sabihin yung, kung ano yung ginagamit mo? Para hindi tularan o gayahin pa ng iba? Ha? Gabi yung katangahan kabubuhan nito, tira ng tira na hindi naman nag-research. Do research first po bago ka po magtanong, tumira kay Yorme Isko Moreno. Huwag yung pairalin yung kabubuhan mo. Ha? Michael Jordan? Dennis Rodman? Ito pa, marami pa itong mga birada eh. Oh. Paano mo masasabi ang isang lungsod na may mga pinatayo kang ganyan pero iniwan mong malaki ang utang? Sa tingin mo ba yung malaking utang na yun hindi apektado taong bayan sa Maynila? Abay, oo naman. Dapat lang. Okay. Dapat ang gobyerno lagi nagmamadali. Tama. Dapat magtatayo ng mga pasalidad na kapakipakinabang sa tao. Tama. Hindi yan ipinagpapabukas. Alam niyo bakit? Yung pagpapabukas ng pagpapabukas. At 15 may sweldo ako. Tama. At 30 may sweldo na naman ako. Akalain mo natapos ang aking wala akong ginagawa, may sweldo na naman ako. Napakatalino. Kaya wala ko isinasayang na oras. Kaya kailangan magmadali. Bakit? Darating din naman yung pera na yun. Tama. Ipinagpauna ko lang. Bakit to? Yan. Maganda. Ayan, magandang paliwanag yan. Medyo magandang i-share natin to sa ating mga kababayan. Makinig ka, Chris Olo. Taon, bilyon.
ang makukuha natin sa national government. Sa IRA. Diba, ate? Ang tawag doon, IRA. Tama. Internal Revenue Revenue Allotment. O, yan ha. Pag-gobyerno na ho ito. Sinishare lang namin sa inyo. Internal Revenue Allotment. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto ng national government, Talaga inibigay. yung bahagi ng Porsyento. kita, babalik sa lokal. In this case, Maynila. Maynila. In advance ko lang halos. Ngayon, pakisagot. Uy, yung mga kasama ni Chris Ulo dyan na, please naman. Pagsabihan nyo ng mga yung kasama mo dyan, pagsabihan nyo, ayan, nagkalat eh. Nagkalat yung kasama nyo, pakisabi-sabi naman, hindi nyo ba nabisuhan niya? Anong sasabi niyang, hindi daw nakakabuti yung mga building na ginawa ni Yormisco. Wala daw pakinabang. So, paano niya nasabi? Ngayon pala nga, ay kumikita na at kapaki-pakinabang na sa mga batang Manila. Like ospital, paaralan, kumikita po iyan. At yung mga kundo na pinapagawa ni Yormisco Moreno. So, paano niyang sinabing hindi walang pakinabang yung mga ginagawa ni Yormisco Moreno? Yan kasi, yan sa sobrang pagkapanatik mo, pagkaluyal mo, dyan sa bus mong tambaluslos, yan ang outcome mo. Naging tambaluslos ka na rin. Ha? Yan yung naidulot ng mga amo nyong tambaluslos sa inyo. Kaya gumagawa kayo ng mga vlog na hindi pinag-isipan. May vlogger ba na magtatanong sa kanyang subject? Na yung subject na is yung taong tinitira niya? Saan kayo makakita ng matinong vlogger na yon? Sa kanilang team lang siguro nyo sila makikita. Biruin mo. Panay ba at hindi naman alam kung magkano yung utang, kung anong kapakinabangan yung mga ginawa ni Yormisco Moreno. Basta lang bumabanat sila. Ayan. Yang napala mo sa panay mo samba ng mga anito. Panay mo samba sa mga puno ng niyog na nagsanga. Grabe. Ano bang gamit mo? Grabe. Lakas ng tama mo, sir. Ano bang ginagamit mo? Good items po talaga yan. Ha? Ano yan? Tide? Brace? Ariel? Perla? Lebron? Hebron? Kasi grabe yung pagkabula ng bunganga mo. Siguro idol mo siguro ng parents mo si Michael Jordan. Ha? Idol siguro nila si Michael Jordan. Pero nung paglabas mo nagkamali, ay! Putek, Dennis Rodman pala. Sabi tuloy ng parents niya, sayang yung siyam na buwan na dinala kita. Kala ko naman Michael Jordan, Dennis Rodman lang pala. Pagpatuloy natin itong kabubuhan ng taong to, mga koys. Yung utang na iniwan mo eh. Sige nga, Yorme, kung talagang di ba sinasabi mo, kung napapanood mo to, hinahamon kita, sir. Wow, ha? Naghamon pa? Di ba sabi mo, dito ha? Sabi mo raw dito ay hindi sa FB page na iyong maaasahan. Ano? Halatang hindi pinag-aralan yung mga binavlog niya, mga koys, mga kayas. Sana yung credibility mo dyan. Paano maniniwala yung mga followers mo, subscribers mo, kung gumagawa-gawa ka lang ng kwento? Ayan pati nga pagbasa, nahihirapan. Nakatapos ba ito ng elementary college libor? Ha? Nakatapos ba ito? Pero special tong tao na to, ha? Maswerte to. Kita nyo, si Ma'am Jinky, di ba?
gumastos, nag-effort para lang enhance yung labi ni Ma'am Jinky. Pero special tong taong to kasi inborn yung enhancement ng kanyang lip. Sabi pa nga niya nito, sinabi niya, chismoso daw siya. Opo, chismoso siya. Sabi niya mismo, chismoso siya. Chismoso siya. Chismoso siya. Fake nuso pa nga siya eh. Fake nuso pa nga siya. Oh, ngayon, chismoso. Gusto mong mag-gets? Paki-slow motion na lang yung video na yun para makuha mo. Ano sabi rito? Oh. Hirap na hirap ah. Hindi mo tinago. Halatang pinag-aralan? Hindi niya raw tinago. Hindi niya raw nilihim yung mga utak yan ha. Pinaratangan ng kabilang campus Isko, nilubog umano ang utang ng Luzon, Manila. Sagot ni Isko, kailanman hindi niya ito tinago sa taong bayan. May resibo umano ang lahat. Kagaya na lamang ng food boxes ba ng mga ganyan. Sige nga, kung hindi mo tinago, may resibo yan. Sige nga, gumawa ka ng isang statement kung magkano ang mismong iniwan mong utang, kung ilang bilyon. Simple. Napakasimple. Ayan. Na po yung ating 5 na-approve na po yung ating 5 billion Finish na loan. Ayan mga kanino ako umutang? Korporasyon ng gobyerno. Inaprobahan na na City Council kagabi. Alam nyo ba, inabot sila ng anong sila tapos? Alas 4? Ang session? Parang diba? Grabe yung katangahan, kabubuhan ng taong ito. So ngayon, mga followers niya, subscribers niya. So paano kayo maniniwala sa inyong iniidolo kung ganyan lang mag-vlog, ha? Paano kayo maniniwala niyan? Walang kasustansya yung mga sinasabi niya kasi nga, hindi totoo. Puro ka fake newsan. Pero saan ka makita ng vlogger? Nag-vlog muna bago siya nagtanong kung totoo ba o hindi. Bullshit na yan. Sana ba yung mga kasama nitong mga amaw? Yung mga amaw, pagsabihan nyo itong kasama nyo, nagkalat na naman sa social media at sa YouTube. Ha? Ano, utos na ba ito ng tambakuna? Utos ba ito ng mga tambaluslos? Ay, tama nga pala. Naalala ko naman tuloy. Nakakampi na pala ito ng tambakuna los-los. Di ba lumapit na nga yung Asinso Manileño? Alliance with CMD, Lakas CMD. Ito yung mga sulit mga tambaluslos na mga taga-tanggol kuno nila na puro namang ka-fake newsan. Kaya pala. Alam na namin yan, tulunggis ka. Paano kami maniniwala sa'yo? Next naman, pag bumanat kay na Yormes ko, please, mag-do research po para hindi ka magkalat, nakakahiya ka tuloy sa iyong boss amo ng manager na mga tambaluslos. Ha? Do research po, wag pong magkalat. Kasi lahat yan, pwede, kaya-kaya naming sagutin yung mga paratang nyo. Pagpatuloy natin, ano pa itong mga katambalusan itong ginagawa nito? Alam nyo mga kois, mga gayas, ito yung isang example ng, alam nyo ba yung salitang tambaluslos? Tambaluslos. Yung tambaluslos sa amin mga kois, mga guys, yan yung tao o halimaw na yung mukha niya puro bunganga, puro nguso. Ayan. Yan yung example niyan. Kaya, kasi marami hindi nakakaalam kung ano yung tambaluslos. Isa po yung halimaw na puro mukha. Yan po yung tambaluslos. Narinig ko is 25 billion. Grabe yung ka-fake newsan nito, no? Delikado to pag magiging negosyante to. Yayaman ito. Kawawa yung mga mahihirap nito.
Grabe yung abonuhin ni Yorme Isko Moreno. Umabot ng 25 billion. Ha? Saan ba ito nakisagap ng mga balita sa Manila? Grabe ha. Kakaiba kang nilalang na tambaluslos ka ha. Umabot ng 25 billion. Anong gusto mo? Magabono si Yorme Isko? Tarantado ito ha. Ha? Paano yung ang sobra niyan? Abunuhan namin ang mga Isko niyan at sa mga kasamahan niyang konsehal. Excuse me po, at sa mga vice mayor ni Ma'am Che. Talagang gumagawa lang ito ng mga kwentong barbero. O sinasagap lang ito yung mga kwento sa kalye. Tapos, ayun na, ibinavlog na niya agad. Walang credibility itong taong to. Sabi mo, 25 billion sa ganung lalawigan. Grabe, laki nun. Laki nun talaga. Na po yung ating 5 na-approve na po yung ating 5 billion na loan. O yan ha, mga Oh, klarong-klaro kung magkano yung na-approve. Naku, ang laking abunuhin ni Yorme Isko Moreno. Yorme Isko, paano yan? Nagkaabuno pa tayo niyan. Walang kwentang taong to. Ito ha, kausong to run for Councilor in Manila 3rd District under Isko. So, ibig sabihin to si Isko, para bang ang dating ginagawa niya ng tulay, nilalakaran niya na si Mocha Usong. Ano? Papunta sa mundo ng mga DD ship. Kasi mga kababayan, aminin natin, maraming Isko niya na ayaw sa DDS. Press 1. Sino? Press 1. Sino yung mga gusto kay Isko dati na ayaw sa mga DDS? Press 1. So, ayun na mga quiz. Guys. Well, mapag-usapan din naman natin yan. Dalawa yung way nito kung bakit nila binalikan si Yorme Isko Moreno. Una, alam naman natin si Mayora ando na po sa lakas CMD. Sa mga team Tambaluslos. Ito yung mga vlogger ni Tambaluslos Pangalawa, kasamahan nila dati si G. Amaw. Saan si G. Amaw ngayon? Andyan kay Banat Bay. Sino si Mocha sa buhay ni Banat Bay? Manager at fiancé. Okay? Ayan. So ngayon, sinusundan-sundan nila kung saan yon si G. Kasi sabi nga nila, na-traitor daw sila ni G. Gibarang. Tapos ngayon, idadamay pa nila si Yorme Isko Moreno. Ang galing. Ano yung masasabi sa video ito mga kuys mga guys? Paki-share, like, at subscribe. Paki-share nito mga kuys mga guys para mapaabot sa mga amaw na ito mga kuys mga guys na walang credibility talaga. Gumagawa lamang ng video ayon sa nahukay nila sa basura o sa kanal. Diba? Nakakatawa. Nagkalat lang po sila talaga. So for now, I'm God Manila. God first. God bless all. Peace. Bye-bye. Keep safe all.